Kaugnay ng pinsala sa Bohol, nasa linya ng telepono ang Regional Director ng NDRRMC sa Bohol, si Minda Morante. Ma'am, magandang hapon po at kumusta po dyan? Magandang hapon naman. Nasa regional level tayo, regional disaster tayo. Yung national sa Manila yon, central. So gusto lang naming bigyan ng picture yung epekto ng earthquake. Because Central Visayas has 4 island provinces. At ito yung regional center ang Cebu City. So pero nakafocus yung ating ang focus natin sa Bohol kasi nga mas marami yung namatay sa kanila, inabot ng 16. So as of this time, umabot na tayo ng 26, no? 16 ang Bohol, then Cebu. Kasama din yung Cebu City ay 9 and 1 in Siquijor. So umabot na rin yung number of injured natin sa 189. So kanina meron na tayong kasama na doon yung mga media practitioners, hinatid ng chopper sa Bohol, no, para doon sa mga aerial inspection at para makita din to assess the situation there in Bohol. Yung aming chief ng operations, si Engineer Balaba, ay kasama doon. Kasi may mga reported na mga areas like although nagsubmit na sa atin ang DPWH, but we still consider that partial report, no. So meron may mga lugar like yung Baclayon Church, yung pasad niya totally damaged, parang nasa 80% pa nga yung pag-describe kanina. So may mga school buildings na rin na mga nasira. Yung Lubok Church, isa rin ito sa nasira din, no? And then may mga 2 bridges doon na considered impossible as of this time. Luay. So practically in Bohol, bilangin na lang natin kung ilang munisipyo talaga itong mga natamaan, no? 2, 4, 6, 8, 9. Merong Siyam sa Bohol. And then in Cebu, halos yung mga natatanggap lang natin na report ay yung mga cracks doon sa mga infrastructure damage like doon sa kanilang mga commercial buildings, school buildings. But then may mga bukas malalaman natin kung lahat na ng schools ay kasi may deklarasyon na in all levels walang pasok at maganda naman yung naging recommendation ng local government units dahil kailangan ma-inspect natin yung structural integrity ng mga school buildings na ito kung pwede pa bang mapasukan ng mga bata o hindi. Dahil for today, mabuti na lang at holiday. So, ang mga bata nasa bahay nila at around 8 o'clock. So, yung level of awareness nila, paano sila maging safe doon sa pagyanig ay medyo mataas. Except that may mga lugar talaga like itong mga natamaan kasi nag-collapse din yung mga walls nila. Just like in Siquijor din na wall mismo ng bahay niya yung tumama sa kanya. So, medyo isa yan sa mga tinitingnan natin. Pero yung mga reports coming from DPWH patuloy pa nila itong ginagawa. Yes, ma'am. Ma'am, so dahil Bohol po yung epicenter sa bayan po ng Carmen, na sinasabi po kasi ng PHIVOLCS na malamang tumama pa nga ng magnitude 8 dun sa mismong epicenter. Pero, so ngayon ma'am, kumusta po ba ang Bohol? Are you saying na mahirap pong magpunta dun ngayon? Kansilado po ba yung mga ferries na papunta ng Bohol, pati flights? Ganun po ba ang sitwasyon? Kung basihan natin yung official report ng Coast Guard, nagkaroon ng suspension ng biyahe papuntang Bohol kasi may mga yung kanilang port area ay kumbaga under inspection din at hindi sine-check nila kung pwede itong mag-receive ng mga passenger, itong mga pampasahirong seacraft natin. Just like in the airport, meron ding like nasira din yung mga runway gamit, no, not the runway, yung sa Mactan Cebu International Airport. So kasama din sila sa nagbigay din ng rapid assessment nila na may mga gamit din sila na nasira din. So ibig niyo po sabihin, dahil kanselado ng Coast Guard, so wala po mga ferry papunta, paano po yung flights?
Yung flights naman, kanina galing kami ng airport dahil we are supposed to join the damage assessment team to Bohol. Nagkaroon ng thunderstorm at sobrang lakas talaga ng ulan. Kaya yung group na nag-take off na ay bumaba uli dahil hindi kinaya. So we have decided na with the regional director of PIA na hindi na kami magsama kasi may schedule pa kami ng emergency meeting at 4 o'clock this afternoon. Opo. Habang kinukuha natin talaga yung picture ng mga areas na naapektuhan. Pero ma'am, meron po namang, wala naman po tayong problema sa komunikasyon pagdating po sa Bohol. Yun ang maganda. Nakakausap naman po natin. Very good. Totoo yan, no? Isa ito sa inassess natin. Kung nagkaroon man ng power interruption kanina, mas madali rin namang na-restore, no? Tsaka, communication kasi is very vital para makita natin talaga kung ano yung problema doon, no? We can imagine talaga. So, maganda naman at maayos. Pero nung earlier, medyo of course, there was Pero confusion. naayos naman. Naayos naman. So, ma'am, maghahabol lang po ako ng tanong, gaano po ba kalawak, if you can give us a picture, gaano po kalawak yung damage nitong pagyanig sa Central Visayas? We still consider the reports coming in as partial. Considering that in Bohol, we have a total of siguro mga 47 municipalities. In Cebu, we have at least mga 54 and that includes the component and the highly urbanized cities. Isipin mo yan, In Negros Oriental, nasa 28 municipalities ba? And then, Siquijor, merong 7. So, ganito karami. So, hindi pa po natin alam. 126 LGUs in Central Visayas. Sa pagyanig na yun, lahat kami nayanig. Magkaiba nga lang yung intensity. Intensity 6 dito, sa kanila naman 7 sa Bohol. Ibang lugar. Tama po. So, isa ngayon po, hindi pa natin alam. Kahit papano, meron pa rin mga report of damages. Yung wish lang namin na sana hindi siya major talaga. Hindi siya major na as in may mga cracks, sabi namin baka resistance lang sa earthquake, but we cannot tell that because hindi naman tayo yung competent authority to assist talaga. So we have the DPWH. Siguro ayusin natin yung grupo ng mga structural engineers para massive yung ating inspection doon sa mga vital infra natin in Central Visayas. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Minda Morante.